Charlotte, please. Samahan mo naman ako makipag-party. Nangungulit na ng kaibigan ni Charlotte. Engineer sila at normal lamang sa trabaho nila, ngunit hindi kay Charlotte dahil sa iisang tao na hinahangaan niya. Alam mo naman na hindi ako mahilig sumama sa mga ganyan. Tanggi na ni Charlotte. Pero Charlotte, palagi na lang kong kinakantsawan ng kapatid ko na matanda akong dalaga at walang nakakagusto sa akin. Please! Nagmamakaawang ng kaibigan niya. Kapwa pa wala na kasi sa kalendaryo ang edad nilang dalawa, kaya't gano'n na lamang kung mainis ito. Hindi niya matanggap na sa edad nilang 28 ay wala pa din silang nobyo ni Charlotte. Ito ay dahil sa mga manlolokong naglipana sa social media. Matanda na tayo, tanggapin mo na lang yon. Ani Charlotte tsaka muling nag-asikaso ng kanyang sarili. Hapon na noon at pauwi na din sila. Ayaw niya naman pabayaan na lamang basta ang kaibigan. Tawagan mo ako kung anong oras. Ani Charlotte. Sige po, Miss Crowell. Anang kaibigan na pagtawag sa huli niyang pangalan. Siya si Charlotte Hera Crowell, ang kaisa-isang anak ng mga Crowell. Hindi siya lumaking malapit sa mga magulang niya dahil 6 na taon na siya nang mabuo ang kanyang pamilya. Ang sabi ng lolo at lola niya ay nagtrabaho daw sa ibang bansa ang mga magulang niya. Kaya daw late na itong nakauwi, ngunit nahihiwagaan si Charlotte kung bakit hirap na hirap pa rin sila sa buhay kung gayong nagtrabaho naman pala ang kanyang mga magulang. Malaki kasi ang naging utang nila mula nang bata siya. Mabuti na nga lang at isa siya sa mga kinuhang scholar ng tita Mami Celine. Hindi niya ito kaano-ano, pero doon siya umidad ng 6 na taon at malaking impact ng buhay niya ang babae na yon. At ito talaga ang taong tinitingala ni Charlotte. Bilang engineer ay dapat nasa maganda na siyang katayuan. Pero dahil tumutulong siya sa pagbabayad ng utang nila, ay sakto lang talaga ang natitira sa kanya. Kumuha siya ng maliit na kondo upang hindi na umuwi sa bahay nila. Gumagawa na noon ng vegetable salad si Charlotte nang makatanggap siya ng tawag mula sa tita Mami niya. Sabik niyang sinagot ang tawag nito. Tita Mami! Sabik na ani Charlotte. Ito din ang pinakarason kung bakit nagkondo si Charlotte na pinagbabawalan kasi siya ng kanyang pamilya na makausap ang tita Mami niya. Ito daw kasi ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay malayo pa din ang loob niya sa pamilya niya. Sorry honey, ngayon lang ako nakatawag. Nabisi ako kakaayos ng mga mahalagang bagay. Ang magandang mukha ng Mami Celine niya ang bumungad sa screen. Malapit nang mag-senior ang tita Mami niya, ngunit para pa din itong nasa 30s lang. Matandang dalaga na ang tita Mami niya at hindi na ito nakapag-asawa pa. Okay lang po, namiss ko kayo. Vegetable salad ang kakainin mo? Wala ka bang pera? Nag-aalalang ani Celine sa kanya. Meron po, kaya lang ay wala po ako sa mood na kumain ng meat. Nakangiting ani Charlotte. Hera anak, tatawagan ko si Dylan at padadalhan kita ng masarap na pagkain dyan. Kulang ang salitang bilyonaryo para sabihin ang estado ng buhay ng Mami Celine niya. Bagaman nasa probinsya ito, ay maayos pa din na tumatakbo ang mga business nito sa Manila. Sa tulong nga ni Dylan na sekretary nito. Naku, hindi na po. May istorbo ko na naman si Dylan. Hayaan niyo po siya makapagpahinga. Tsaka, baka may party din po akong puntahan mamaya, Mami. Ani Charlotte. Kayo po, maayos po ba kayo dyan? Tita Mami, gustong-gusto ko na po kayong makita. Mag-iipon lang po ako matapos ay dadalawin ko na po kayo. Ani Charlotte. Matapos ng ilang oras na pakikipagkwentuhan ni Charlotte sa kanyang ina-inahan, ay kaagad niya ding pinatay ang tawag nila. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kaibigan. Ayon dito ay susunduin na lamang siya nito gamit ang sariling kotse. Kaya't kaagad din na nag-asikaso si Charlotte ng sarili niya. Dahil party iyon ng mga kilalang tao, kaya't formal attire ang napili ni Charlotte na isuot. Light pink na dress ang sinuot niya. Silk ang tela noon at ang huling gamit niya noon ay nang mag-birthday siya. Iyon ang regalo sa kanya ng tita Mami niya at hanggang ngayon ay hindi niya pa din pinapalitan iyon.
Yun lang din kasi ang kaisa-isang dress na meron siya. Silva, ano ka ba? Kanina ka pa tingin ng tingin sa akin. Ani Charlotte habang tinatahak nila ang daan papasok sa event. Wala nang tao sa labas at mukhang late na naman sila. Salamat na lang talaga kay Charlotte dahil tiyak na ito ang sasalo ng lahat ng atensyon ng mga tao doon. Huy, para kang baliw dyan. Singhal na ani Charlotte. Ito naman, napakasungit. Hindi ko lang maalis ang paningin ko sa'yo. Na napakaganda mo, Charlotte. 3 taon mo nang sinasabi sa akin yan. Ani Charlotte pagpasok nila sa malaking bulwagan ay nangyari nga ang inaasahan ni Silva. Si Charlotte ang nakakuha ng lahat ng atensyon nila kasama na si Drake Montero. Kilala din itong negosyante at higit sa lahat ay habuli na mga babae. Siyempre, ika nga nila ay lalaki lang at natutukso kaya't pumapatol din naman si Draken. Oh, akala ko ba'y magbabago ka na? Biro sa kanya ng kaibigan niya habang nakapako ang tingin nito kay Charlotte. It's making me crazy. Pwede bang i-extend nag-araw ng pagiging bad boy ko? Nakangising ani Draken. Ang ganda ni Charlotte ay nakatawag ng atensyon ng mga kalalakihan. May isang binata na naglakas loob para lapitan si Charlotte, kaya't lalong nagka-interes si Draken sa kanya. Sinusubok niya ito kung kakagat ba sa pain ng malaking isda sa harap niya. Hey, what are you doing? Kunot ang noo na ani Charlotte nang akmang hahawakan siya ng lalaki. Hindi ako pumunta dito para manyakin mo. Subukan mo pa akong hawakan at manghihiram ka ng mukha sa aso. Singhal na ani Charlotte. Ganoon na lamang ang paghanga na naramdaman ni Draken para kay Charlotte. Ang ganda nito ay maihahalin tulad niya sa isang rosas. Nakakaakit ang ganda, ngunit matitinik ka kung bibiglain sa paghawak. I want her. I want her badly. Ani Draken. Magwawala ako kapag hindi ko na ikama yan. Birong aniya pa. Akala ng mga kaibigan niya ay talagang nagbibiro lamang siya. Kaya't nang magiya na ang mga ito na umuwi ay nagpaiwan muna si Draken. Hihintayin ko matapos ang party. Aniya pa sa kanilang lahat ay si Draken lamang ang pinakamatibay pagdating sa alak. Hilong-hilo na ang mga kaibigan niya, samantalang siya ay nagsisimula pa lamang na mag-enjoy. Tuwang-tuwa din naman kasi siya habang pinapanood si Charlotte na umiinom. At sige sa pagtawa, halata na lasing na din ito. Ang mapungay nitong mata ang lalong umaakit kay Draken, kasabay ng paminsan-minsang pagtama ng spotlight sa mukha nito. Hanggang sa matanaw niyang maglakad ito, hindi na sana papansinin ni Draken ang pag-alis nito, kaya lang ay sinundan naman si Charlotte ng lalaki na siyang magtatangka kanina sa dalaga, kaya't napilitan siyang sundan si Charlotte. Pagdating sa CR ay magkatabi ang CR ng babae at lalaki. Ganoon naman talaga ang karaniwang setup ng mga comfort room. Inabutan niyang naroon ang lalaki sa tabi ng CR at mukhang inaabangan talaga nito si Charlotte. Humakbang ang lalaki nang palabas na si Charlotte at sa palagay ni Draken ay may balak talaga ito. Kaya't minabuti niyang tawagin ang pangalan ni Charlotte dahil iyon ang kanina niya pa nadidinig na tinatawag ni Silva sa dalaga. Napalinga ang lalaki at nagulat ito nang makita si Draken. Baby. Nakangiting ani Draken. Nagpanggap siya na nobyo ni Charlotte upang hindi na ito pagtangkaan ng lalaki. Ngunit umakbay din naman si Charlotte sa kanya. Doon nga ay nakumpirma ni Draken na madami na itong nainom. Baby? Naniningkit ang mata na ani Charlotte. May baby ba ako? Wala akong baby. Ayoko mag-asawa. Sasaktan niyo lang ako. Hindi na diretso kung manalita ang dalaga. Bagay na ikinatawa ng mahina ni Draken. Gandang-ganda talaga siya sa mukha ni Charlotte. Matutulog na ako. Sabi ng owner ng event, sa room 39 daw ako kasi yun lang daw ang bakante. Wika na naman ni Charlotte. Ayaw matukso ni Draken, kaya't hinayaan niya na lamang na mag-isang hanapin ni Charlotte ang kwarto. Kaya lang ay nakakatatlong hakbang pa lamang ito ay nabuwal na. Mabuti na lamang at mahahaba ang binti ni Draken, nakaagad na nasalo si Charlotte.
Napailing si Draken. Sandali lang naman, di ba? Pangungumbinsi na aniya pa sa kanyang sarili. Kinaragan niya si Charlotte habang alinga-alinga at hinahanap ang kwartong nakalaan para dito. Nang mahanap iyon ni Draken, ay kaagad siyang pumasok. Wala ngang laman ang kwartong yon. Kaya naman, nilapag niya ang lasing na si Charlotte. What now? Iiwan mo na lang ako dito? Nakapikit na wika ni Charlotte. Sige na, lumabas ka na. Ganyan naman kayo, di ba? Anitong nahalatang wala na sa kanyang sarili. Kaya nga hindi ako nagbo-boyfriend dahil sa mga manlolokong gaya nyo. Wika pa nito na kaagad na lamang ikinangiti ni Draken. At akmang lalabas na nang hulihin na Charlotte ang kamay niya at sapilitin siya nitong hinila. Ang mukha ni Draken ay napatutok sa pikit na mata ni Charlotte habang ang dalawang kamay ni Draken ay nakatuon sa magkabilang ulo na ni Charlotte. Dahan-dahan na inabot ni Charlotte ang malambot na labi ng binata. Ang kuryente ay agad na dumaloy sa katawan ni Draken, lalo na ang kamay ni Charlotte ay maglakbay sa kanyang likod. Lalaki lamang siya at para kay Draken, ang ganda ni Charlotte ay hindi niya matatanggihan. Ang kamay nito ay kaagad na gumapang sa ilalim ng damit na suot ni Charlotte. Sa lahat ng mga babaeng nakilala niya, ay mukhang kay Charlotte lamang siya bibigay. Marahil babaero siyang matatawag. Ngunit kahit kailan ay hindi pa siya nakakagalaw ng babae. Ngayon pa lamang. Ang bawat pagdampi ng kanyang labi sa balat ni Charlotte ang mas nagtutulak sa kanya upang makagawa ng kasalanan. Sumabay pa ang mararahang himig ng dalaga na tila ba nasisiyahan sa ginagawa niya. Nang tuluyang maalis si Draken ang saplot ni Charlotte, ay bumungad sa kanya ang magandang katawan nito. Hindi siya santo para hindi matukso. Dahan-dahang hinaplos ng kamay ni Draken ang nakatayong dibdib ng dalaga na halatang hindi pa nahahawakan ng kahit sino. Ang pawis ni Drake ay dahan-dahan na bumababa sa kanyang pisngi. Nagdadalawang isip pa siya, ngunit inangkin na naman ni Charlotte ang kanyang labi. Sa pagkakataong iyon ay hindi na napigil ni Drake na pasukin ang makasalanang pinto sa mata ng Diyos. Umarko ang likod ni Charlotte at halatang hirap na hirap. Kunot ang noo, ngunit ang magandang mukha nito ay hindi man lang natinag. At mga-alis na si Draken sa kanyang pwesto upang hindi na iyon ituloy, ngunit umakap sa kanya si Charlotte habang kagat ang ibabang labi nito. Gusto mong ituloy ko? Ani Draken. I'm thirsty. Ani Charlotte, kaya't hinagkan siya ni Draken at dahan-dahan na gumalaw sa ibabaw ni Charlotte. Mabagal, ngunit kapag nadinig niya ang himig ng dalaga, ay bibilisan niya. Walang plano si Draken na kahit ano. Kaya lang ay hindi siya makaalis sa higpit ng yakap ni Charlotte. Sa huli, ay naipunla niya ang kauna-unahan niyang likido sa loob na makasalanang pinto na iyon. Habol hininga si Draken nang umalis sa ibabaw ni Charlotte, na ngayon ay tulog na tulog. Nasalo ni Draken ang noo niya. Huli na para magsisi pa. Nagawa na niya ang bagay na walang kapatawaran. Iniisip niya kung may nobyo ba si Charlotte. Ngunit siya ang saksi na kahit may nobyo ito, ay birhen pa ang dalaga. Tulad ng mga nakakasama niya, ay wala talagang plano si Draken na panagutan ito o kahit ano. Pilit niyang kinukumbinsi ang kanyang sarili na hindi niya naman ginusto iyon kung hindi pinilit lamang siya ni Charlotte. Ngunit ilang araw na ang nakakaraan ay hindi mawala-wala sa isip ni Draken ang magandang mukha ni Charlotte, maging ang mga naganap sa kanila ni Charlotte. Kaya naman, sinubukan niyang kumalap ng impormasyon tungkol sa dalaga. Ngunit sa kasamaang palad, ay nagulat na lamang siya na wala na sa Manila si Charlotte. At sa malinaw na detalye ay naglayas ito matapos malaman na dapat ay may lalaki na itong pakakasalan. Pero bakit siya maglalayas? Dahil ayaw niya? Ani Draken sa isip niya. Naging malaking palaisipan yon para kay Draken kung ano ang rason niya. At ang pinaka nabuo sa isip niya ay baka nabuntis niya ito. Natapos ang kanyang pag-iisip nang makatanggap ng tawag mula sa kanyang ama na nasa probinsya. Dad, alam niyo naman na Manila ang gusto kong lugar.
Hindi ko kayang mabuhay dyan. Sa mga caretaker nyo na lamang ipaayos ang asyenda. Reklamo na ani Draken matapos siyang awitan ng ama na umuwi muna sa probinsya para asikasuhin ang malawak na lupa at pananim nila doon. Samantala, wala na noon ang kalasingan ni Charlotte nang magising sa kwarto. Masakit ang buong katawan niya at ramdam ang kirot sa pagitan ng kanyang hita. Ngunit nagawa iyong baliwalain ni Charlotte dahil wala siyang matandaan. Mabuti na lamang at naroon pa si Silpha na nakasalubong niya sa hallway at mukhang ngayon pa lang din pauwi. "Girl!" ani Silpha. "Kanina pa kita hinahanap. Akala ko nakaalis ka na." Ani to sa kanya. Hindi pinahalata ni Charlotte na may kakaiba sa katawan niya. Sa halip ay sumakay na lang siya sa kotse ni Silpha at nagpahatid sa bahay ng mga Crowell. Papasok pa lang siya noon nang marinig niya ang pagtatalo ng daddy niya kaharap ang lolo at lola niya. "Si Hera na lang ang huling pag-asa para makabangon tayo." Anang ina ng daddy niya. Maayos din naman ang magpapangasawa niya kung sakali. Mayaman si Mr. Cuenca at mabait din naman. "Ma'am!" Nandinig ni Charlotte ang malakas na tinig ng daddy niya. "Hindi niyo tunay na apo si Hera, kaya't huwag niyo gawin sa kanyang ginawa niyo sa akin." Gulong-gulo si Charlotte noon at katagalan ay dahan-dahan na naliliwanagan si Charlotte. "Anak siya ni Hailey at dahil lamang sa pakiusap ni Celine, kaya akong tumayong ama sa kanya. Dahil sa kanila ni Hailey ay hindi natuloy ang pagsasama na dapat ay meron sa amin ni Celine." "Anak, ito na nga tamang pagkakataon upang maisip mo yon. Hayaan mo siyang maikasal kay Mr. Cuenca." Anang ina ng daddy niya. Ganoon na lamang kung sumama ang loob ni Charlotte sa lola niya. Para bang mas napatunayan niyang wala talagang nagmamahal sa kanya. "Anak!" ani Hailey na nasa likod niya na pala. "Bakit hindi ka pa pumapasok?" Anang mami Hailey niya sa kanya. Kaya tipid nang umiti si Charlotte. Sumama siya sa mami niya papasok. Kahit pa hindi pa rin malinaw sa kanya kung paano naging mag-asawa ang mami niya at ang daddy nito, gayong dating may relasyon naman pala ang daddy niya at ang tita mami niya. Pumasok si Charlotte sa kwarto niya. Dahil nga hindi siya malapit sa pamilya niya, nabuo ang kanyang desisyon na umalis na ng tuluyan sa kanilang bahay. Matapos niyang maintindihan ang totoong balak sa kanya ng mga Crowell. Nang mga sumunod na araw, ay nagkalakas na ng loob si Charlotte. Pasado 1:00 na noon ng madaling araw nang maingat siya na humakbang palabas ng bahay nila. Pakiramdam niya ay pagkakataon na din yon upang dalawin ang tita mami niya. Lahat ng mga social media account niya ay isinara niya, maging ang numero ng cellphone niya ay pinalitan niya rin para tuluyan ng mawala ng koneksyon sa mga tunay niyang pamilya. Mahaba-haba ang naging biyahe ni Charlotte, pero na-enjoy niya naman iyon matapos bumaba ng eroplanong sakay niya. Bukod kasi sa pagdalaw sa tita mami niya, ay balak niya ring linawin ang lahat-lahat ng katanungan sa isip niya. Gusto niyang maliwanagan ang lahat, kahit na alam niyang masasaktan ng mami niya sa muli niyang pagbukas ng pinto sa dating relasyon nila ng daddy niya. "Hanggang dito na lang po ba talaga?" ani Charlotte sa jeepney na naghatid sa kanya sa arko ng probinsya, kung saan naroon si Celine. "Opo, may mga padyak dyan. O kaya naman ay karito na maaari niyo pong sakyan." Anang driver kay Celine. Naglakad siya papasok sa baryo. Wala pa noong kabahayan sa nilalakaran niya nang may bumusina sa likuran niya. "Hey!" Anang tinig sa kanya. Ngunit nang lumingon si Charlotte, ay ganoon na lamang kung mamutla ang lalaki. "Charlotte!" Anang lalaki sa kanya. Ang gulat niya ay ganoon na lamang dahil hindi niya naman kilala ang lalaking ito. "Sino ka? Paano mo ko nakilala?" Nagtatakang tanong niya, ngunit nagulat din ang lalaki dahil hindi siya kilala ni Charlotte. "Draken Montero, hindi mo ko matandaan?" Tanong pa nito kay Charlotte, ngunit umiling si Charlotte. Kaya't ang malawak na pagkakangiti ni Draken ay dahan-dahang nawala at malinaw na hindi natatandaan ni Charlotte ang lahat ng mga namagitan sa kanilang dalawa. Gusto mong sumabay? Ihahatid na kita pa uwi sa inyo para hindi ka na maglakad pa."
Pag-iiba na lang ni Draken sa kanyang tanong kanina. Nagdalawang isip pa si Charlotte kung sasakay siya. Ngunit kilala naman siya ng binatang ito. At mukha namang mapagkakatiwalaan kaya sumakay na rin siya. Nahihiya pa si Charlotte kaya ang kanyang mata ay itinuon niya na lamang sa mga punong nadadaanan nila. Ngunit kung minsan ay hindi niya na din mapigil ang kanyang mga mata. Nalingunin ang gwapong binata na si Drake. Samantala, palihim naman na napapangiti si Drake dahil ang babaeng hinahanap-hanap niya ay hindi niya inakala na dito niya din pala matatagpuan sa probinsyang pinakaayaw-ayawan niya. Kung hindi mo ko natatandaan, isa ako sa mga guest doon sa event nung nakaraang linggo. Ani Drake. Talaga? Hindi ko masyadong matandaan eh. Hayaan mo, baka matandaan din kita. Nakangiting ani Charlotte kahit na lamang nahihiya siya. Bakit ka nandito? Magbabakasyon ka? Ani Drake. Sandaling nilingon ni Charlotte ang binata. Nagdadalawang isip siya kung dapat ba niyang sabihin ang kanyang tunay na rason. Okay lang kung hindi mo sabihin. Pasensya na at naitanong ko pa. Ani Draken, tsaka na naman ngumiti. Naipit ni Charlotte ang labi niya. Tumakas ako sa amin eh. Ani Charlotte. Gusto nilang ipakasal ako sa lalaking. Agad? Putol na ani Draken tsaka na ipreno ang kotse at halata na gulat na gulat. Kakakilala niya lang kay Charlotte at nais niya sanang mas makilala ito. Kaya lang ay, kung ikakasal naman na ito sa iba, ay paano niya pa kaya ito makikilala? What do you mean agad? Ani Charlotte na napahawak sa braso ni Draken. Wala. Nahihiyang ani Draken kay Charlotte. Para siyang naging lutang kaagad. Kanino ka dapat ikakasal? Maya-maya ay muling pinaandar ng kotse. Napansin niya na nakatitig si Charlotte sa kanya. May problema ba? Muling tanong niya. Hindi sumagot ang dalaga sa halipay. Napangiwi si Charlotte nang dahan-dahan na manuot sa isipan niya kung sino ang binatang kasama niya ngayon. Ang bawat detalye sa kanyang isip ay para bang dahan-dahan na bumabalik dahil lang sa pagkakahawak niya ng braso nito. Naging napakaganda ng tinig nito para kay Charlotte. Kaya pinamulahanan si Charlotte ng pisngi. Dahil naaalala niya na sinubukan namang pigilan ng lalaki ang kanyang sarili na ang kininsya ng gabing yon. Kaya lang ay si Charlotte naman ang pumigil sa kanya. In short, ay ginusto niya na makuha ng binatang kasama niya ngayon ang virginity niya. Charlotte, tawag ni Draken sa kanya, kaya't literal na nagtayuan ang lahat ng mga balahibo sa katawan niya. Ibaba mo ako. Please, ibaba mo ako. Uwi ka niya kaagad. Bakit? Okay ka lang ba? Tilalagnat ka ba? Bakit mapulang pisngi mo? Ibaba mo na lang kasi ako. Naiinis ng anang dalaga, kaya't kukurap-kurap na hinitunod Draken ang kotse. Alis na! Umalis ka na! Ani Charlotte. Naguguluhan man ay umalis si Draken. Ayaw niya naman din kasing magalit sa kanya ang dalaga. Samantala, nagtanong-tanong na lamang si Charlotte sa mga taong nandoon kung saan nakatira si Celine. At sa 3 oras na pagtatanong, sa wakas ay narating niya din ang malaking bahay na may malaking itim na gate na nakaukit sa harapan noon ang apelidong Morrow ng tita mami niya. May doorbell doon na kaagad niyang pinindot. Ang mami Celine niya ang kaagad na bumungad sa kanya. Diyos ko, bakit ka nandito? Ani Celine sa kanya. Ang emosyon ni Charlotte ay bumugso sa kanyang puso. Hindi niya alam kung dahil lang ba sa pangungulila, kaya siya ganoon sa mami niya. Mahigpit na yakap kaagad ang binungad niya dito. Bakit ka umiiyak? Natatawang anang mami niya na emosyonal din. Namiss ko po kayo ng sobra. Ani Charlotte, may 2 kasambahay na siyang kumuha ng mga gamit niya. Para siyang bata na, ngayon lamang nakita ang tunay na ina. Nasa loob ang lolo mo. Inaantay ka din niya sa araw-araw. Anang mami niya, tsaka pinahid ang luha niya. Ngunit hindi ito tumigil sa kakapatak. Tumahan ka na! Ani Celine. Pagpasok nila ay nagmano si Charlotte sa lolo niya.
Baba, dalaga ka na. May nobyo ka na ba, iha? Biro na anang ama ni Celine. Itong si Charlotte ang kaisa-isang apo na tinuring niya. Kahit na lamang, hindi nila ito kaano-ano. Wala po, Lo. Wala po akong plano na mag-asawa. Kakamot-kamot na ani Charlotte. Nako, wag mong gayahin yang mami mo. Mahirap, iha. Kaaganda-ganda mo eh. Birong anang lolo niya. Daddy? Singhal na ani Celine sa ama na ikinatawa naman ito. Sige na at umakyat ka sa kwarto. Gagawa ko na makakain mo. Masiglang ani Celine. Matapos mag-asikaso ng nanay-nanayan ni Charlotte, ay umakyat itong muli upang tawagin na siya, ngunit inabutan niyang umiiyak pa din ito. Diyos ko, Hera, iha! Ano at sige pa din ang iyak mo? Ani Celine, ngunit yumakap lamang na mahigpit si Hera sa kanya. Hindi niya din malaman ang sarili niya kung bakit siya ganoon ka-emosyon. Gusto ko pong malaman, gaano po ba ako kahirap na mahalin? Umiiyak na tanong ni Charlotte. Siyempre hindi ka mahirap mahalin, anak. Malambing na ani Celine. Mami, ngayon po na malaki na ako at mauunawaan ko ng lahat. Ano po bang koneksyon niyo sa mami at daddy ko? Luha ang ani Charlotte. Huwag mo nang tanungin. Kalimutan mo na lang kung anong nalaman mo. Mami, please. Paano niyo ako nagawang mahalin kung ako pala ang bunga ng lahat ng paghihirap niyo sa buhay? Maging si Celine ay napaiyak na din. Hindi totoo yan, okay? Sinalo ni Celine ang magkabilang mukha ni Charlotte. Hindi totoo yan. Huwag mong iisipin yan. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit ako patuloy na nakakangiti at nabubuhay. Dahil alam ko na kahit hindi mo ako kadugo, ay tinuturing mo akong bilang tunay mong ina. Mami, I'm sorry. I'm sorry kung ang tunay kong inang siyang nagdulot ng pagkawasak ng puso mo. Alam kong hindi ko na kayang gamutin yan. Kaya't ang pagmamahal kong wagas bilang anak mo ang siyang maisusukli ko. Ani Charlotte. Tumahan ka na. Ano man na nangyari noon ay nakalimutan ko na yon. Tara na, bumaba ka na. Ani Celine. Ikinuwento ni Celine ang mga nangyari sa kanya, ngunit sinabi niya din na matagal na niyang napatawad ang mami at daddy ni Charlotte. Basta ang mahalaga ay masaya ka at nabubuhay ka sa mga bagay na alam kong ikasisiya mo. Ani Celine sa anak habang pinapanood itong kumain. Tila lalong kinain si Celine ng panghihinayang na sana pala ay sa kanya lumaki si Hera. Bakit po kayo nakatitig sa akin? Nakangiting ani Charlotte. Dahil nakakatulala ang ganda mo. Ani Celine sa kanya. Dinikit ni Charlotte ang kanyang ulo kay Celine. Talagang pagdating dito ay napakalambing ni Charlotte. Bagay na ikinaiinggit ni Hailey. Bagamang nasasabi niyang anak niya ito, ngunit ang puso naman ni Charlotte ay naroon kay Celine. Nga pala at ano at napunta ka dito? Natahimik si Charlotte. Mom, ngumiti siya kay Celine. Sabihin mo sa akin. Mom, naglayas po ako. Nagbaba ng tingin si Charlotte kaya't nag-alala si Celine sa anak. Ano? Bakit? May problema ba? Mom, calm down. Hindi naman po malaking issue. Gusto po kasi ni Lola na ipakasal ako sa hindi ko naman kilala. Hindi ko po alam kung ano ang magiging buhay ko dito. Pero sana, hayaan niyo po muna ako magstay dito, Mami. Hanggang sa magbago ang isip ni Lola. Bakit daw? Para saan? Ani Celine. Gustong-gustong sabihin ni Charlotte kung ano ang dahilan ng lahat. Ngunit ayaw niya naman na gamitin siya ng lola niya dahil tiyak na kapag nalaman ni Celine na dahil sa utang kaya siya ipapakasal, ay nasisiguro niya na ang mami niya ang magbabayad noon. Para daw po sa better future ko. Pero hindi naman po sumang-ayon si Daddy. Niyakap ni Celine si Charlotte ng mahigpit. Tila umuusbong na naman ang galit sa puso niya. Matapos niyang gawin sa anak niya, gusto niyang pati kay Hera? Nagbubunga nga si Celine kinagabihan dahil sa sama ng loob. Hinaan mo lang ang tinig mo.
at baka magising ang anak mo at marinig ka niya. Nag-aalalang wika ng daddy ni Celine, lingid sa kaalaman niya na gising pa si Charlotte at nakikinig sa kanya. Hindi niya ba naisip na kaya kami humantong sa ganito ng anak niya ay dahil gusto din niyang bigyan ng better future ang anak niya? Kahit na alam niyang kasal na to sa akin. At ngayon, si Charlotte naman ang gusto niyang kontrolin? Gaano ba siya kawalang puso? Tila maiiyak na ani Celine. Umagos ang luha sa pisngi ni Charlotte. Napakarami ng pagkakataon na napatunayan niya kung gaano siya kamahal ng kanyang nanay-nanayan. Ngunit patuloy pa rin siyang natatouch sa tuwing naririnig niya na pinahahalagahan siya nito. Sana po, kayo na lang ang naging magulang ko. Siguro, sobrang saya natin. Aniya pa sa kanyang sarili. Kinaumagahan, ay marahan na pagyugyog ang gumising kay Charlotte. Good morning! Nakaupo ang mami Celine niya sa kanyang kama. I wish I could see you forever like this, Mom. Ani Charlotte. Sana nga anak, gusto ko din na gisingin ka ng ganito. Ani Celine. Tayo na sa ibaba, may dalang kesong puti si Drake. Namilog ang mata ni Charlotte. Sino po? Si Drake anak, apo ng kaibigan ng lolo mo. Pinauwi muna ng dading niya dahil sa mga lupa nilang walang nag-aasikaso. Masakit ang buong katawan ni Charlotte nang bumangon siya. Ngunit hindi niya iyon pinahalata sa mami niya hanggang sa makababa sila sa sala. At doon nga ay abala sa pakikipagkwentuhan ng lolo niya sa pamilyar na figura. Kung hindi lang masela ng apo ko, irereto kita sa kanya. Kaya lang ay mukhang walang balak na mag-asawa. Malakas na napatawa ang lolo ni Charlotte na mukhang nilalakad na nito si Charlotte sa binata. Naku, ako man po'y wala pang balak na mag-asawa. Anang binata sa pamilyarang tinig kay Charlotte. Nang luminga ito sa gawi nila, ay ganoon na lamang kung malaki ang pareho nilang mata. Magkakilala kayo? Anang mami ni Charlotte at kapwa iisa ang sagot nila. Hindi, bakit parang magkakilala kayo? Tawang-tawa na ani Celine. Mom, naglalambing na ani Charlotte para tigilan na siya ng ina. Siya rin lang po, at single naman si Tita Celine. Bakit di na lang po sila ni Daddy ang magkasundo? Grade 3 pa lang po ako nang mabalo si Daddy. Baka po. Tumigil ka, Drake, at baka huling dalaw mo na to. Tumigil ka, Drake, at baka huling dalaw mo na to. Pananakot na ani Celine habang nakataas ang kilay. Oo nga pala, sabi nitong si Drake ay bisitahin natin ang hasyenda nila. Gusto mo ba, anak? Ani Celine. Pwede naman po para hindi po tayo gaanong magkulong dito. Ani Charlotte. Sabik na nagayak si Charlotte habang si Drake naman ay naghintay sa ibaba. Okay na sana ang plano, kaya lang ay nagkaroon ng emergency call sa resort na pag-aari nila Celine, kaya't hindi siya makakasama, pati na ang daddy niya na bumisita sa hasyenda ng mga Montero. Susunod ako, pangako. Ani Celine na nagmamadali. Bakit daw po? Ani Charlotte. Basta anak, o Drake, ikaw na munang bahala kay Charlotte. Sa'yo ko na siya muna pa nagkakatiwala. Ingatan mong anak ko, ha? Bili na ani Celine. Sa huli ay silang ang dalawa ni Drake ang tumungo papunta sa hasyenda. Naiilang ka ba sa akin? Maya-maya ay ani Drake yan kay Charlotte. Hindi naman. Narinig kong binibiro ka ni Lolo kanina. Wala ka talagang plano na mag-asawa? Hindi ka ba noon nagkaroon ng karelasyon? Ani Charlotte. Nagkaroon ako ng girlfriend before. Kaya lang ay sobrang na busy ako at hindi ko siya napaglaanan ng oras. Unti-unti kong naramdaman ang panlalamig niya sa akin. At kahit na dinadalaw niya ako sa unit ko noon, ay alam kong may mali. Kaya nag-decide ako na sumabay na lamang sa agos ng buhay. Makipag one night. Ani Charlotte. Tila pinamulahan si Drake ng pisngi at hindi niya maiwasang mag-isip kung naaalala na ba ni Charlotte ang lahat ng mga namagitan sa kanila. Charlotte, okay lang ba kung kalimutan na lang natin lahat ang... Oo naman, lasing lang tayo noon.
kaya't wala tayong dapat na panagutan sa isa't isa. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Hindi ko sinabi yun dahil gusto kong kalimutan lahat. Gusto kong magsimula ng bagong ugnayan kasama ka. Ani Draken na ikinatigil ni Charlotte. Hey! Kuhang muli ni Draken sa atensyon nito. Bumalik lamang ang dalaga sa ulirat nang pitikin ni Drake ang noo niya. Bakit ka nakatulala dyan? Pogi ko ba? Hagikik na ani Drake. Hindi ko alam kung makakagawa pa ba tayo ng ugnayan na gusto mo. Nagbaba ng tingin si Charlotte. Anytime ay pwede akong ikasal sa iba. Kaya't walang sapat na oras para sa ating dalawa? Nakangisi na ani Draken. Montero ang apelido ko at kahit buong buhay pa kitang itago ay walang makakapigil sa akin. Kaya dyan ka lang, okay? Pinikita ni Drake si Charlotte. Nakatitig ka na naman sa akin. Bahala ka. Natatawang ani Drake. Nang huminto ang kotseng sakay nila sa gate ng hasyenda, ay gusto niya sanang alalayang bumaba si Charlotte. Ngunit nang iaalok niya kay Charlotte ang kanyang kamay, ay mariin siya nitong tinanggihan. Ayoko, kaya ko na. Naiilang na ani Charlotte, dahilan para umugong na naman ang matunog na tawa ni Draken. Bakit ka biglang nagkaganyan? Natakot ka ba dahil sa mga sinabi ko? Nakataas ang kilay na ani Drake. Huwag ka mag-alala, hindi ko naman ipipilit kapag hindi talaga pwede. You know, mahirap ipilit kapag hindi ka siya. Matunog na naman na tumawa si Drake, dahilan para samaan siya ng tingin ni Charlotte. Kung noong nakaraang araw ay mabait-bait pa si Charlotte dahil kakikilala lamang nila ngayon, ay tila ba naiirata na siya kay Drake sa hindi niya malamang dahilan. Siguro ay dahil matapos niyang malaman na ito ang naka-one night niya. Bakit ba iniiwas mong mata mo sa akin? Ani Drake habang naglalakad sila. Wala naman nagbabawal sa'yo na tanawin mo ang taglay na kagwapuhan ko. Natatawang biro na naman ni Drake. Siguro ay hindi na napigil ni Charlotte ang sarili at talagang nakurot na ang tagiliran ni Drake na ikinadaing nito. Iilang araw pa lamang silang nagkakakilala pero parang close nang talaga sila. Dahil napalapit na sila sa isa't isa, ay inakala ni Charlotte na magpapatuloy ang pagiging magkaibigan nila ni Drake. Ngunit makalipas lamang ang isang buwan, ay nagulat siya na wala na ito sa bayo matapos mabenta ang lupa ng mga Montero. Nalaman niyang bumalik na ito sa Maynila nang wala malang sinasabi si Drake sa kanya. Nagiging matamalay ka na. Ani Celine nang hindi na naman maubos ni Charlotte ang pagkain niya. Ewan ko po ba? Parang wala po talaga akong ganang makakain itong mga nakaraang araw. Baka dahil hindi mo na nakikita si Drake. Birong ani Celine sa anak, tsaka naupo sa tabi ni Charlotte. Mom naman. Ngumuso si Charlotte. Bakit naman po siyang magiging dahilan? Hindi ko naman siya gustong makita. Ani Charlotte. Ang alam ko ay may inaayos siya sa Maynila. Nag-complain yata yung ex-girlfriend niya na buntis ito at nais na magpakasal sa kanya. Napalinga si Charlotte sa ina. Po? Gulat na aniya. Iyon ang alam ko. Sabi ng daddy niya ay nangyari yon 2 buwan ang nakakaraan sa party. Kung saan ang alam ko ay naroon ka din. Ani Celine. Madaming gumulo sa isip niya. Katulad na lamang kung totoo ba ang sinabi ng mami niya na kung babalik pa si Draken at ang pinakamalala ay kung bakit may kakaiba sa kanya. Paano kung buntis din siya? Naglakad-lakad si Charlotte hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa hasyenda ng mga Montero. Yun na lang kasi ang natira sa properties ng mga Montero. Naglakad pa siya hanggang sa maabot ang batis na may mahinang agos ng talon. Alam niyang hindi tama na mangulila kay Drake, lalo at siya na din ang nagsabi na kalimutan nila kung ano ang meron sa kanila noon. Nagpakawala si Charlotte ng malalim na buntong hininga. Hindi ko siya namimiss. Kakapaulit-ulit na pangungumbinsi ni Charlotte sa sarili niya ay nais sa tinig niya iyon. Sayang naman, bumalik pa naman ako. Napakurap si Charlotte. Alam niya at sigurado siyang
Boses iyon ni Draken. Nang luminga siya sa batis, ay doon niya nakita si Draken na nakasandal sa bato, habang nakangisi. Tila tumalo ng puso niya na makita ang gwapong mukha nito. Hindi niya alam kung paanong nakarating doon si Draken, pero hindi na mahalaga yon. Bumaba ang kanyang tingin sa topless na katawan nito at tanging ang maskulado niyang katawan ang nakabungad. Sabi mo, hindi mo ko na-miss. Pero kung makatitig ka sa akin, akala mo 1 taon ako nawala. Biro na ani Draken. Ngumuso si Charlotte. Tila na kontento na ang kanyang mata na makita ang binata. Kaya't akmang tatalikod na siya, ngunit hinuli ni Draken ang kamay niya. Dito ka lang. Ani Draken. Nooy parang nawala kaagad si Charlotte sa katinuan. Lalo niyang ikinagulat nang hilahin siya ni Draken pababa sa batis. Nabuti na lamang at sinalo siya nito, kaya't maingat siyang nailapag ni Draken sa talon. Ano bang ginagawa mo? Pakawalan mo nga ako? Ani Charlotte habang hawak ni Draken ang magkabilang pulsuhan niya. Did you miss me? I wanna hear your answer. Nakangising ani Draken. Bakit ba nagtatanong ka niyan? Di sana hindi ka na bumalik pa. Just answer me, okay? Did you miss me? Yet, my presence? Nakataas ang kilay na ani Draken. Bakit naman kita mamimiss? Pilit na inilalayo ni Charlotte ang paningin niya kay Draken. Because you already love me. Kinikilig na ani Draken na ikinagulat ni Charlotte. As a friend. Dagtong pa niya, tsaka binitawan ng dalaga. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Hanggang kaibigan lang? But I miss you a lot. Naakit ako sa'yo, kahit wala ka namang ginagawa. Tigilan mo yan, babaero ka talaga? Ani Charlotte tsaka umahon sa tubig. Nabalitaan ko na kung anong pinagagagawa mo. Bakit hindi mo nalang panagutan ang babaeng nabuntis mo? Ani Charlotte. Heist, bakit bang moody mo? Ani Draken na nasa likod na pala ni Charlotte. Naramdaman niya na lamang na nakaikot na sa bewang niya ang kamay nito at nakabaon sa balikat niya ang ilalim na mukha nito. Tumaba ka. Bulong na ani Drake sa tenga niya na ikinataas ng balahibo niya. Bitiwan mo nga ako. Paano mo naman nasabi? Nung gabing may nangyari sa atin, alam ko ang sukat ng bewang mo nun. Kinikilig na naman na ani ni Draken, dahilan para pamulahan ng pisngi si Charlotte. Sabing bitiwan mo ko Pinagtulakan ni Charlotte si Drake. Bakit ka pa nagkakaganyan? Dahil ba nalaman mo yung tungkol dun sa ex ko? Huwag ka mag-alala dahil hindi naman totoo yun. At mapapatunayan natin dahil hindi ako ang ama ng batang dinadala niya. Kung sasabihin mong ikaw ang kasama ko ng gabing yun. Lalong naitulak ni Charlotte si Drake. Anong ibig mong sabihin? Hindi na napigil ng dalaga na maitaas ang tinig niya. Sinasabi mo bang aminin ko na may namagitan sa atin ng gabing yun? Nag-isip sandali si Drake. Sabihin natin na, ganun na nga. Aniya. Para ko naghukay ng sarili kong libingan. Kung dahil doon ay, ipakasal ako sa'yo. Hindi ba't ikaw nga nagsabi na wala pa sa linya mong pag-aasawa? Ani Charlotte, tsaka tumalima at naglakad palayo kay Drake. Pero kaagad din siya nitong hinabol. Ayaw mo? Bahala ka, ikaw din. Hindi mo na ako makikita. Oras na maikasal ako sa kanya. Bas gugustuhin ko na lang na maikasal sa'yo, no? Napahinto si Charlotte sa paglalakad. Kung hindi mo naman pala siya gusto, bakit hindi mo nalang sabihin na ayaw mo sa kanya? Bakit kailangan mo pa akong isama? Alam mo, nakakainis ka. Bakit ang slow mo? Nakangising wika ni Drake. Alam kong alam mo ang sagot ko dyan. Ayaw mo lang intindihin. Dahil gusto mong marinig yun mula sa bibig ko. Dahil gusto kita. Ikaw ang gusto ko, okay na? Nakangiti pa din na ani Drake. Huwag mo nga akong pagtripan. Naiinis na ani Charlotte pero binigyan siya ng mabilis na halik ni Drake. Kung pwede lang ako magpaghahasa sa'yo, mapatunayan ko lang na sinasabi ko. Ginawa ko na. Ani Drake. Sige, bigyan mo ako ng dahilan.
Anong dahilan mo at nagustuhan mo ako? Ani Charlotte. Di biglang tumibok eh. Anong gagawin ko? Kasalanan ko bang maakit sa'yo? Kaya pumayag ka na. Pangungulit na ani Drake. Hindi malaman ni Charlotte kung kikiligin ba siya o ano. Hanggang sa makauwi siya pabalik sa bahay nila, ay ang mga binitawan pa din na salita ni Drake ang laman ng isip niya. Pakiramdam ni Charlotte ay talagang gustong-gusto niya na nakikita si Drake. Wala sa ulirat na napahawak si Charlotte sa tiyan niya. Matagal-tagal na din mula nang mapansin ni Charlotte ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Isa na doon ang pagiging matamlay niya. Ngunit nagbabago ang timpla niya kapag nakikita si Drake. Kaya't nabuo ang kanyang pasya na subuking mag-pregnancy test. Gagawin ko lang naman to upang malinawan ako. Wika ni Charlotte sa kanyang sarili. Ngunit paano ko mag-positive? Anong gagawin ko? Anong magiging plano ko? Sasabihin ko ba kay Drake na buntis ako? Makakaya ko bang buhayin ang batang to? Kaya bang gawin ang ginawa ni Mami Celine noon? Para sa akin na mag-isa lamang? Gulong-gulo si Charlotte sa kanyang sarili habang dahan-dahan na pinapatak ang likido sa piti. Nang makita ni Charlotte ang resulta ng kanyang pregnancy test, ay nasalo niya ang kanyang bibig dahil positive ang resulta. Buntis ako? Aniya, magkahalong takot at saya ang nararamdaman niya. Kahit nakaakibat noon ang mabigat na responsibilidad. Lalo at wala pa sa isip ni Drake na mag-asawa. Hindi niya nga masyadong sineseryoso ang mga sinasabi ni Drake kanina. Kahit na marami siyang isipin, ay mas inisip niya pa rin ang buhay na nasa sinapupunan niya. Kaya naman sa halip na istresen ang kanyang sarili, ay pinagdasal niya na lang na sana ay hindi mali ang lahat ng mga desisyong gagawin niya. Hanggang sa sumapit ang panibagong umaga, nagising siya sa malakas na tinig ng lalaki mula sa ibaba. Pamilyar iyon, at kung hindi siya nagkakamali, ay boses iyon ng kanyang daddy. Alam mo bang, halos mabaliw na kami kakahanap sa kanya? Tapos hindi mo malang nasabi na nandito ang anak ko? Malakas at galit ang tinig ng daddy ni Charlotte. May mga bagay na hindi dapat bigyan ng dahilan, Rico. Umalis ka na. Hayaan mo magbakasyon si Hera dito. Hindi sinabi ni Celine ang totoong dahilan ni Charlotte kung bakit ito naroon sa Siargao. Dahil sa pagmamahal sa anak-anakan niya, ay mas pinili ni Selena mag-away sila ni Rico. Sige, konsintihin mo siya para magkaroon na naman ng pagkakataon si Hailey na sumbatan ka dahil hindi mo naman anak si Hera. Akmang bababa na si Charlotte sa sala para pigilan ang mami at daddy niya. Ngunit malakas na sampal ni Celine ang nabungaran niya na ikinabiling ng pisngi ng kanyang daddy. Wala kang karapatan na sabihin sa akin yan. Bakit hindi siya pumunta dito? Personal ko siyang kakausapin at ipapamukha ko sa kanya na anak niya lang na tinatawag si Hera. Ngunit hindi niya alam ang tunay na nararamdaman ng anak niya. Wala ka ding alam sa kung anong kinalalagyan namin ngayon. Bankrupt ang kumpanya at baon kami sa utang dahil sa unos na iniwan mo sa amin. Ang lakas ng loob mo para sabihin sa akin yan? Eh ako, anong iniwan mo sa akin? Hirap kayo ngayon. Kaya't ang anak ko ang gusto niyong pagbayarin sa kasalanang kayo naman ang gumawa. Hindi mo siya anak. Malakas na sigaw ni Rico, bagay na sumampal sa mukha ni Celine. Kaya't nagtatakbo si Charlotte pababa. Daddy, leave her alone. Huwag mong bastusin si Mami. Ani Charlotte. Kung ayaw mo mambastos ang mami mo, ay sumama ka sa akin. Dad, hindi ko din pwedeng pakasalan si Mr. Cuenca. Kasi po buntis ako. Nagbaba ng tingin si Charlotte. Umalis na kayo. Hayaan niyo na lang ako dito. Ani Charlotte. Kalokohan! Sino ang ama na pinagbubuntis mo? Ani Rico. Siguradong ako. Anang tinig mula sa labas. Sabay-sabay silang napalingon kung saan naroon si Draken. Wala pa talagang plano si Charlotte na sabihin ang lahat kay Draken. Ngunit paano niya pa itatanggi? Gayong narinig na pala nito. Anong pinagsasasabi mo, anak? Hindi makapaniwala na ani Celine kay Charlotte. Buntis po ako at si Draken po ang ama, ma'am.
Masyado pong komplikado, kaya't hindi ko na kaya pang ipaliwanag. Yun po ang rason kung bakit hindi ako pwedeng magpakasal kay Mr. Cuenca. Ani Charlotte. Sa hiya nito ay nagtatakbo ito paakyat sa kwarto. Umalis ka na, Rico. Sinabi na ng anak mo, hindi siya sasama sa'yo. Sa oras na pilitin mo siya ay. Ano? Ipapakulong mo na naman ako? Kami? Oo, hindi ako magdadalawang isip na gawin yon. Ani Celine matapos ay lumingon kay Drake. Wala akong naiintindihan sa sitwasyon niyo. Pero mas maiging, akyatin mo muna ang anak ko sa kwarto. Seryosong ani Celine. Napangiwi si Draken. Alam niyang mayayari siya sa tita Celine niya. Lagpas na sa kalendaryo ang edad niya, pero pag si Celine ang kausap niya ay nagmumukha siyang totoy. Kumatok siya sandali sa pinto ng kwarto ni Charlotte bago pumasok. Inabutan niyang nasa sulok ito at tila balisa. Ba't ganyan ang itsura mo? Ani Drake, tsaka mahiga malapit sa hita ni Charlotte. Kung noong nakaraan ay gustong-gusto niyang makita si Draken, ngayon naman ay naiinis na siya. Okay naman yung acting mo kanina. Nakangusong ani Drake habang dahan-dahan na umuunan sa kandungan ni Charlotte. Umalis ka nga dyan? Tingin mo acting lang yon? Naiinis na ani Charlotte habang tinutulak palayo sa kanya ang ulo ni Drake. Hindi nga halata. Irap na ani Drake na nagmamatigas. Hindi talaga halata dahil hindi naman acting lang. Ani Charlotte, dahilan para mapatingin sa kanya si Drake. Anong hindi acting? Ani to nawari wala talagang kaide-ideya, tsaka dahan-dahan na tumayo. Buntis ako, Draken. Buntis ako. Paulit-ulit na ani Charlotte na lalong ikinatulala ni Draken. Buntis ako. Ako ang daddy? Ani Draken, dahilan para kurutin ni Charlotte si Draken sa tagiliran. Malamang, anong tingin mo sa akin? Ani Charlotte tsaka nag-iwas ng tingin. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita uobligahin dito. Kaya ko namang. Hindi na ituloy ni Charlotte ang kanyang sinasabi nang kurutin ni Draken ang pisngi niya. Puro kakalokohan. Anong gusto mo? Ilayo sa akin ang anak ko? Tinutok pa ni Draken ang mukha niya kay Charlotte. Sabi mo, wala ka pang plano na mag-asawa. Dahil alam kong wala ka pa din naman balak na mag-asawa. Ganun lang yun. Uwi ka ni Draken. Noong una pa lang ay ikaw na ang gusto ko. At palagay ko doon ay wala ka pang plano na mag-asawa. Kaya ganun din ako. Pero iba ng sitwasyon ngayon. Dahil buntis ka at ako ang ama. Mas may karapatan na ako mag-demand. Di ba? No more arrange. No more Cuenca. Sa akin ka na. Hindi ko alam kung biro lang ba yun o totoo. Hindi kita mahulaan. Totoo nga, gusto nga kita. Kung gusto mo bukas na bukas ay pakasalan kita eh. Nagahamo na ani Draken, tsaka muling nahiga sa kandungan ni Charlotte. Pinagtitripan mo na naman ako. Nagmamaktol na ani Charlotte pero kinuha ni Drake ang kamay ng dalaga at hinaplos iyon sa pisngi niya. I love you. Ani Drake, pero hindi tumalab ang malambing na tinig nito kay Charlotte. Ilang babae na bang nasabihan mo niyan? Taas ang kilay na ani Charlotte. Wala, ikaw lang. Sa'yo lang ako nag-I love you. Sa'yo lang ako ganito. Siguraduhin mo lang Draken Montero. Dahil kapag nilaman kong may ibang babae ka, ay hindi mo makikita ang anak mo. Para hindi ako mababae, kailangan ko din ng vitamins. At alam mo na kung anong tinutukoy ko, Charlotte. Isipin mo, 9 months na nga antayin ko bago magkaroon ulit ng vitamins. Baliban na lang kung patitikimin mo ko kahit nandyan na si baby sa tummy mo. Buisit ka? Manya ka talaga. Naiinis na ani Charlotte pero natawa lamang si Drake ng malakas. Naputo lamang ang kasiyahan nila nang ipatawag sila ni Celine sa sala. Mami, hindi naman po na siguro kailangan idetalye kung paanong nabuo ang baby sa tiyan ko. Ani nahihiyang ani Charlotte. Okay na po siguro na malaman yung si Drake ang ama. Iba din talagang kamandag ng mga Montero ano? Aneng daddy ni Celine na pababa ng hagdan. Nakangiti ito at sayang-saya na malamang
Si Drake ang ama ng anak ni Charlotte. "Mom, bakit po kayo umiiyak?" Ani Charlotte tsaka umakap kay Celine. "Tingin mo, kaya mo na bang alagaan yan magiging anak mo?" Emosyonal na anito. "Kakayanin po, tsaka alam ko naman po na hindi niyo ako pababayaan. Mami Celine, gusto ko pong kausapin sina Mami at Daddy. I wanna stay on your side." Tumango si Celine, tsaka tumingin kay Drake. "Siguruhin mong hindi mo iiwanan ang anak ko. Sa oras na lokohin mo si Celine, ay ako talagang makakalaban mo." Pananakot na ani Celine kay Drake. Doon din nalaman ni Drake kung sino ang tunay na mga magulang ni Charlotte. Habang dumadaan ang buwan, ay mas lumalaki ang tiyan ni Charlotte. Lalo din nilang nakikilala ang isa't isa. Nagdesisyon na din silang humiwalay ng bahay. Kung noon ay walang rason si Drake para magstay sa probinsya, ngayon ay halos ayaw na niyang bumalik sa Maynila dahil sa pagmamahal kay Charlotte. Tulad ngayon, kahit nakakauwi niya lang mula sa Maynila, ay nag-aasikaso na siya ng pagkain para kay Charlotte na nalalapit na ang kapanganakan. Kaya't hirap din itong magkikilos dahil triplets ang anak nila. Pagkaluto ng almusal, ay umakyat na siya sa kwarto para gisingin ang fiancé niya. "Good morning, wifey." Ani Drake na nakanguso nang dumilat si Charlotte. Nang ilihis niya kasi ang kumot ng asawa, ay naka-underwear lang ito. "Bakit ganyan ang itsura mo?" Ani Charlotte. "Miss ko na yan." Ani Drake na ikinabungis-ngis ni Charlotte. Alam na alam niya kung ano ang tinutukoy ni Drake. Hindi na kasi ito makaporma. Sa laki ng tiyan ni Charlotte, ay hanggang yakap na lang ang nagagawa niya. Pinagbawalan na din kasi siya ng doktor nang minsang itanong ni Draken kung pwede pa ang bembang kahit na 3 sanggol ang nasa tiyan ng asawa. Inalalayan ni Draken si Charlotte patayo. "Huwag kang gumanyan. Kasalanan mo naman kung bakit nagkaganito ako." Ani Charlotte. "Nakakainis ka naman kasi. 1 putok, 3 agad." Ani Draken na ikinatawa na naman ni Charlotte. Pagdating nila sa kusina, ay inaalalayan pa din siya ni Draken. "Kanina ka pa?" Ani Charlotte habang nasa likod si Drake at yakap siya. Isinisiksik ang mukha sa leeg ni Charlotte. "Hindi, kadadating lang. Puyat ako at pagod, pero gusto ko tang yakapin." Malambing na tawag ni Draken. "Pag nanganak ka, mag-protection muna tayo." Nagtatakang nilingon ni Charlotte si Draken. "Bakit?" "Feeling ko kasi mabubuntis kita kagad. Mag-protection tayo para kahit sa araw-araw ay..." Hiyaw na ani Draken nang kurutin ni Charlotte ang tenga niya. "Hindi pa nga ako nanganganak, yan ang iniisip mo?" Ani Charlotte. "Bisa ganun ako maglambing eh. Ikaw lang gusto ko. Yan lang din ang hahanap-hanapin ko." "Tigilan mo nga ako." Ani Charlotte. "Naglilihi ka pa din ba? 9 months na ako nagtitiis sa kasungitan mo." Lumabi si Draken. "Oh, pampalubag ng loob." Nilapag ni Draken ang itim na box sa harapan ni Charlotte. "I wanna marry you." Kasual na ani Draken. "Walang tanong? Wala ba akong karapatan na tumanggi?" Ngiwing ani Charlotte. "Dahil hindi ka tatanggi, wala kang ibang gagawin kundi mahalin ako at humanga sa kagwapuhan ko. Aanakan kita ng aanakan para hindi mo ko hiwalayan." Nakangiting ani Draken, tsaka hinila ang upuan at naupo sa tabi ni Charlotte. "Nagmamadali ba to? Hindi ba pwedeng pagkapanganak ko na?" Ani Charlotte, pero umiling sa Draken. "Hindi pwede, para mag-honeymoon tayo after mo manganak." Planadong-planado talaga ni Draken ang mga kaganapan sa kanilang mag-asawa. Nang linggo ding yon, ay nagpaayos si Draken sa kanyang sekretarya ng isang malaking party para sa kasal nila. "Napakaganda mo sa suot mo, anak." Siyang-siya si Celine na makita ang anak niya na ikakasal na. Sayang nga lang at wala dito ang mga tunay na magulang ni Charlotte. Kahit na pinadalhan niya naman ito ng imbitasyon. Siguro ay nahiya dahil sa huling tagpo nila ni Rico. "Isa ito sa pinaka-espesyal na araw sa buhay mo. Kaya't maging masaya ka, okay?" Ani Celine. Inaayos na noon ang buhok ni Charlotte
ng mga hairstylist na kinuha ni Draken, pati na ang beige na mahaba niyang wedding gown. Sa resort na pag-aari ni Celine ginanap ang kasal nila dahil yun ang napagkasunduan, lalo at hindi naman na pwedeng bumiyahe pa ng malayo si Charlotte. Finally, tapos na po. Saad ng makeup artist kay Charlotte nang mailapat ang lipstick sa labi nito. Naglakad sila palabas dahil ilang minuto na lang ay magsisimula na ang kasal. Nang makalabas sila, ay bumungad ang napakagandang papalubog na araw malapit sa dagat. Nakapila ang mga upuan na nababalutan ng puting silk na tela kung saan nakaupo ang mga malapit na kaibigan ni Drake. Sa gitna naman ay may nakalatag na green na tela kung saan siya dadaan. May disenyong mga sariwang bulaklak sa magkabilang gilid nito. Kumapit si Charlotte sa mami at lola niya na siyang maghahatid sa kanya kay Draken hanggang sa makarating sila sa kinatatayuan ni Drake. Nagmano ito kay Celine at sa ama ni Celine. Diyos ko, talagang balak mong pahirapan ang anak ko? Kinagagalitan ni Celine si Drake. Alam mo namang hirap na hirap si Charlotte. Aba talagang, hindi mo pinagpaliban ang kasal nyo? Nagkakaintindihan naman na po kami ni Charlotte. Ngiti-ngiti na ani Draken. Pakakasalan ko po ulit ang anak nyo sa oras na mailuwal niyang anak namin. Ani Draken. Mom, this is our wedding. Ani Charlotte kaya't hindi na kumibo pa ang mami ni Charlotte. Bahalin mo iho ang apo ko. Nakangiting anang lolo ni Charlotte. Gwapo ko? Maya-maya ay ani Drake, hindi na niya nahintay na puriin siya ni Charlotte. You look wonderful too, wifey. Aniya pa. I can't wait till Simulan na ba natin? Maya-maya ay anang pari na siyang magkakasal sa kanila. Sa susunod ay huwag na kayong magmay kapag naglambingan. Madaming single dito. Nandiyan din ang mami ni Charlotte. Anang pari na ikinatawa nilang lahat. Late na napagtanto na kanina pa sila nadidinig ng mga tao dahil nakatutok sa kanila yung mic. Nang magsimula ang seremonyas hanggang sa papatapos, ay naging maayos naman ang lahat. Ngunit nang i-anunsyo na ng pari na halika ng bride, ay tila ba nang iinsulto talaga ang tadhana. Palapit na kasi ang labi noon ni Drake nang maramdaman ni Charlotte ang pagputok ng panubigan ni Charlotte. Drake, manganganak na yata ako. Diyos ko, hindi yata anak. Manganganak ka na talaga. Ani Celine. Kaagad na kinalaga ni Drake si Charlotte pasakay ng kotse. Pinasamahan na lamang ni Celine sa dalawang kasambahay sina Charlotte dahil si Celine ang magagayak ng damit ng mga bata. Oh, ano at nakatulala ka dyan? Ani Celine nang datnan ang manugang na si Drake sa ospital na tila problemado. Natatakot po ako. Nanganganak na po si Charlotte. Siyempre buntis siya eh. Aral yan sa'yo, kaya mag-isip-isip ka kung pararamihin mo pang anak mo. Mamaya quadruplets naman ang magiging anak nyo. Diyos ko, patawarin ka. Kawawa naman ang anak ko. Ani Celine na pilit pinatatawa si Drake. Maya-maya lamang ay lumabas na ang doktor. Sandali, kayo bang nagpaanak kay Charlotte? Gulat na ani Drake. Hindi, bago manganak ang asawa nyo, ay nag-request siya na baka pwedeng babae ang magpaanak sa kanya at baka daw magwala ang asawa niya. Nakangiting anang ng lalaking doktor. Nakahinga ng maluwag si Drake. Mabuti na yun nagkakaintindihan. Aniya pa. Maya-maya lamang ay inilabas na si Charlotte sakay ng stretcher. Okay ka lang ba? May gusto ka bang kainin? Ani Drake, siya na ang naguhat kay Charlotte pababa sa kama kung saan naroon sa pribadong kwarto na inukupan nila. Ang mga bata muna kayang silipin mo. Ani Charlotte, pero umiling lang si Drake. Nandun na si Mommy, dito lang ako sa tabi mo. Ani Drake habang hawak ang kamay niya. Thank you. Sincero na ani Drake. Para saan? Nangihina na ani Charlotte. Actually, naisip ko na kanina ang mga anak mo. Sila ng pinakamahalagang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Akala ko ang gusto ko lang mabuhay at magpakasaya sa alak at babae. Pero nung dumating ka sa buhay ko,
Doon lang ako naliwanagan. Gusto ko palang mabuhay na kasama ang babaeng gustong gusto ko. Gusto ko palang alagaan ang mga anak ko. Marami akong gustong gawin. Kasama ka. Ani Draken. Makakasama mo ko. Huwag ka mag-alala. Ani Charlotte. Aba dapat lang, yung mga gustong umagaw sa'yo. Re-regaluhan ko kahit 10 babae. Huwag lang ikaw ang agawin nila. Hindi mo ko ipagdadamot? Ani Charlotte. Hindi, kahit ipagdamot kita. Kung gusto mong sumama, wala akong magagawa. Kaya ang gagawin ko, di ko na lang sila palalapitin. Malakas na tumawa si Drake. Nagdaan pa ang mga panahon. Madalas pang magstay ang triplets na sina Davian, Caliber at Caspian sa bahay nila Celine kesa sa sariling bahay nila. Hindi ka ba nagsiselos? Halos hindi na natin nakakasama ang mga anak mo. Ani Charlotte nang katatapos lang maligo. Kung gusto mo, magdagdag pa tayo. Ani Drake na nasa likod na pala ni Charlotte. Anong magdagdag? Nakita mong iilang buwan pa lang yung mga bata eh. Singhal na ani Charlotte, ngunit hindi naman nagpa-apekto si Draken. Sa halipay, iginiya niya pa nga si Charlotte sa kandungan niya. Sabi mo, namimiss mo sila. Kakahirap nga lang nila mami kanina eh. Feeling ko dahil dumating yung 3 sa buhay natin, nabawasan ang pagmamahal mo sa akin. Nagdadrama na ani Drake. Hindi totoo yan. Ani Charlotte. Paanong mababawasan eh? Halos ikaw na nga lang ang nag-aasikaso sa amin ng mga anak mo. Ani Charlotte. Huwag mong iisipin yun, okay? Saad pa ni Charlotte sa kasandaling hinagka ng asawa para hindi na ito magtampo. Ngunit hindi niya alam kung magsisisi ba siya o ano, dahil para siyang nagsilab ng baga sa sarili nitong apoy matapos siyang sunggaban ni Drake ng halik. Hanggang sa dahan-dahan silang bumagsak sa kama. Ang paisa-isang halik ni Drake sa pisngi ni Charlotte ay bumababa ng bumababa. Drake, maliliit pa ang mga anak mo. Paalala na ani Charlotte, kaya lang ay tila lunod ito at abala sa ginagawa. Drake! Muling ani Charlotte, ngunit lalo lang itong nabubuhayan dahil sa kanyang mga sinasambit. Ang mga haplos ni Drake ay dahan-dahan na gumagapang sa likod ni Charlotte at handa nang gumawa ng panibagong galaw nang umugong ang malakas na tawag ng mami Celine nila mula sa baba. Anak, pahingi ako ng pampers! Anang mami Celine nila. Ito na yata ang pinaka-pinangihinayangan na pagkakataon ni Drake. Papunta na dapat sila sa exciting part. Pero dahil sa mami Celine nila, ay nawala ang lahat. Hoy! Hoy! Paulit-ulit na kinukulit ni Charlotte ang asawa matapos mawala sa mood dahil nga hindi natuloy ang make love nila. Inakap niya ito at hinilikan. Ay talagang wala si Draken sa mood. Hindi ko naman kasalanan na pumunta si mami dito. Hindi ko naman alam na pupunta siya eh. Ani Charlotte. Baga 8:00 na. Hindi na tama na. Pumasok siya sa bahay natin. Reklamo na ani Draken na ikinatawa ni Charlotte. Batig niya naman na kaya ito nasabi ng asawa niya ay dahil sa yamot. Sorry na. Naglalambing na ani Charlotte habang nakayakap sa asawa. Sa ganung paraan niya lang kasi nasusuyo sa Drake. Hayaan mo, bukas na bukas ay sabihin mo kay mami ang mga sakit ng loob mo. Nakangiti pa din na ani Charlotte dahilan parang umuso si Drake. Tayo ko, pagagalitan lamang ako nun. Ani Drake. Kinaumagahan nang lumabas si Drake sa bahay nila ay naroon na ang kanyang biyanan sa harapan ng kanilang bahay at ibinibilad ang 3 nilang anak sa katamtamang init ng araw. Maya-maya lamang ay sumunod na rin si Charlotte, dala-dala ang kapeng tinimpla nito para sa asawa. Heto ng kape mo. Ani Charlotte hanggang sa mapatingin ito sa mama Celine niya, kaya't nilapitan niya ang mga anak niya. Malakas talagang dugo ng asawa mo. Isipin mong, 9 na buwan mong dinala ang mga sanggol na yan. Pero siya pa din na naging kamuka. Ani Celine. Ayaw niyo po ba yun? May mga gwapo kayong apo. Pero kung gusto niyo po, pwede pa naman kami gumawa ni Charlotte ng kahawig niya naman. Ani Draken, kaya't nilingon siya ni Celine na may masamang tingin. Ma'am, biro lang. Just in case na pumayag kayo.
Giwing ani Drake na ikinahigikik ni Charlotte. Nilapitan niya si Draken at hinaplos ang balikat nito. Oo nga pala, hindi ba't may sinasabi ka kagabi? Sabihin mo na para malaman din ni Mommy. Malambing na ani Charlotte. Ano yon? Ani Celine at talagang sinili pa ang magiging reaksyon ni Draken. Wala po yun. Nagpapasalamat lang po ako at talagang tinututukan yung mga anak ko. Matamis na ngumiti si Draken. Bakit parang hindi naman ganun ang narinig ko kagabi? Ani Charlotte, kaya't marahan siyang siniko ni Drake. Gumawa na lang tayo ng almusal para kay Mami at Lolo. Kaysa chinichisis mo ako dyan. Ani Drake, tsaka marahan na hinila si Charlotte. Nagtulong sila sa pagluluto ng almusal hanggang sa makarinig sila ng ibang tinig mula sa labas. Charlotte, nandito ang Mami at Daddy mo! Ani Celine, sandaling tinignan ni Charlotte ang asawa. Sige na, ako natatapos ito. Ani Draken, hindi na din kasi lingid sa kaalaman niya ang sitwasyon ng mga magulang ni Charlotte at sa palagay niya hindi siya nararapat upang makialam doon. Mabuti naman po at napadalaw kayo. Ani Charlotte, halos mag-iisang taon na siya dito sa Siargao at ngayon lamang siya nadalaw ni Hailey. Pasensya ka na kung ngayon lamang kami napunta dito ng daddy mo. Pasensya na rin kung hindi kami nakapunta nung kasal ka. Ani Hailey. Okay lang po, nandito po si Mami Celine na umaalalay sa akin. Kayo po, kamusta na po kayo? Ani Charlotte. Maayos naman kami kahit papaano. Wala ka bang balak na umuwi na sa atin? Ani Hailey. Nag-iwas ng tingin si Charlotte at lumukot ang kanyang mga mata. Kung hindi ayos lang naman, naiintindihan ko. Ani Hailey na siyang tunay na ina ni Charlotte. Mami, I'm sorry po kung nasasaktan ko kayo sa sasabihin ko. Pero gusto ko pong maging totoo sa inyo at maging klaro ang lahat. Ani Charlotte. Mahal ko po kayo ni Daddy bilang magulang ko. Ngunit ang tanging hiling ko lang po sana'y hayaan niyo ako mabuhay sa paraan na gusto ko. Matanda na po ako at nasa tamang edad na. Bukod doon ay bumubuo na rin ako ng sarili kong pamilya. Gusto ko pong magstay kasama si Mami Celine. Naiintindihan ko. Ani Hailey. Pagkaman nakangiti ito ay mahihimigan ang lungkot. Sinilip ni Hailey ang mga anak ni Charlotte. Okay lang ba kung kausapin kita? Ani Hailey kay Celine. Sa tagal ng panahon ay ngayon lamang sila nagkausap. Naglakad si Celine at Hailey sa labas habang si Rico naman ang siyang nag-alaga muna sa 3 anak ni Charlotte. Ito pa lang ang unang pag-uusap natin makalipas ang 3 dekada. Wika ni Hailey na nakatingin sa sikat ng araw. Tama ka. At sa 3 dekada na yon ay napakarami na nangyari sa pagitan natin. Gusto kong malaman kung napatawad mo na ba ako? Ani Hailey. Nakangiti ng lingon ni Celine si Hailey. Naghilom na ang sugat ng puso ko nung nakaraan at wala nang dahilan pa para patuloy na magtanim ng sama ng loob sa iyo. Matagal na kitang pinatawad, Hailey. Ani Celine. Walang ano-ano nang biglang yakapin ni Hailey si Celine habang umiiyak ito. I'm sorry. Patawarin mo ako sa lahat na nagawa ko sa iyo. Ani Hailey. Ngumiti si Celine at tinapik ang likod nito. Siguro ay ito na ang kabayaran ng lahat ng mga kasalanan nagawa ko sa iyo. Ang mapalayo sa akin ang anak ko. Mas gusto ka niya kaysa sa akin, kahit na ako naman ang tunay na ina niya. Kaya naman Celine, ipinagkakatiwala ko na sa iyo si Charlotte. Pakiusap, wag mo siyang pababayaan. Alam kong sa piling mo ay magiging masaya siya. Ani Hailey. Hindi na nagtagal pa si Rico at si Hailey matapos makausap si Celine ay nagpaalam na rin sila paalis. Kaya hindi na din sila nakapag-usap ni Drake dahil ito ang nag-aasikaso ng pagkain. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, ay tila mas kumukulay ang buhay ni Charlotte at Drake. Ngunit habang papalaki ang tatlo, ay tila hindi na nasisihan si Drake, lalo na sa pagiging istrikto ng tatlo pagdating sa mami nila. Hindi ba't may kanya-kanya na kayong kwarto?
Bakit ba dito pa kayo natutulog sa kwarto namin ng mami nyo? Reklamo na ani Drake nang magpasukan ng mga anak nila na may kanya-kanyang unan. Dad, it's been a weeks mula nang hindi namin makatabi si Mami. Ani Dave yan. Alam ko, at talagang binibilang nyo pa. Gagawa kami ng princess at mahabang proseso yon. Kaya lumabas na kayo. Dad, ang tanda-tanda na namin eh. Di na namin bagay po na magkaroon pa ng kapatid. Uwi ka naman ni Caliber. Shut up, Caliber. Bumalik na lang kasi kayo sa kwarto nyo. Parang maiiyak na si Drake. Hindi kasi siya pinapakinggan ng tatlo na nakahiga na sa tabi ni Charlotte. Wife naman, pakiusapan mo naman ang mga anak mo. So ano, saan ako matutulog? Sa sofa? Ani Drake. Sige lang, siguruhin nyo lang na hindi mahimbing ang tulog nyo ah. Magigising nilang kayong nasa labas ng bahay. Pananakot pa na ani Drake, tsaka kumuha ng comforter at naglatag sa sahig. Masamang-masama ang loob niya, kaya't nakatalikod siya kina Charlotte ng mahiga. Hindi niya mawari kung dapat niya bang ipagpasalamat na triplets na lalaki ang naging anak niya o ano. Oo nga at napaka-protective nito pagdating sa mami nila. Pero tila hindi naman tama na pati ang pagiging asawa niya ay nalalagyan na ng boundary. Ngunit sa kabilang banda ay ipinagpapasalamat niya din dahil ganito kamahal ng mga anak niya ang mama nila. Bagay na hindi niya nagawa dahil maagang binawi sa kanya ang nanay niya. Pikit na noon si Drake at pasado alauna na rin ang madaling araw. Ngunit hindi pa din dinadalaw ng antok si Drake. Kung minsan ay sinisilip niya si Charlotte, ngunit tila tulog na ito. Talagang natiis niya ako. Bubulong-bulong na ani Drake nang dahan-dahan niyang maramdaman ang gumagapang na kamay sa kanyang likuran hanggang sa papahigpit na ang yakap mula sa likod niya. Nang lingunin niya yon ay si Charlotte na nakangiti. Nagtatampo ka sa amin ng mga anak mo? Ani Charlotte pero siniringan lang siya ni Draken. Nagagawa mo pang umiti dyan habang ako ay nandito at nilalamig. Iyang mga anak mo namimihasa. Ani Drake na wari nagtatampo talaga. Gusto lang naman na magpalambing sa asawa. Bumingis-ngis na naman si Charlotte. Hindi ko kasalanan yan. Pinamihasa mo sila. Sinabi ko na sa'yo na baka dumating sa punto na magsisi ka dahil akong tinatabihan nila. Maliban doon ay ikaw din naman na gumawa sa kanila at namanan nila sa'yo lahat pati ugali mo. Ani Charlotte. Gawa tayo ng bago? Birong ani Drake dahilan para hampasin siya ng marahan ni Charlotte. Biro lang. Ani Drake tsaka siya niyakap na mahigpit. Tulog ng mga anak mo? Aniya pa habang nakabalot ang bisig sa asawa. Oo, hindi naman ako makakalapit sa iyo kung gising pa sila. Nagsisisi ka na ba? Ani Charlotte, pero mariin na umiling si Drake. Hindi, masaya ako. Sobrang saya ko dahil close sila sa'yo. Pareho tayong walang perpektong pamilya. Kaya hindi natin nagawa mga bagay na yan sa mga magulang natin. Kaya this time, gusto kong gumawa ng perpektong pamilya kasama kayo ng mga anak mo. Yung pwede akong lumayo dahil alam kong aalagaan ka nila. Yung asawa na alam kong minuminuto ay mamimiss ako. At mga anak na alam kong magiging kasundo ko. Oo Drake, basta wag kang magbabago. Ikaw lang din ang pangarap kong makasama na buo ng perpekto kong pamilya. Ani Charlotte, tsaka siniksik ang kanyang sarili kay Drake. Ang gabing hindi nila inaasahan na magbubunga ay hindi din nila akalain na